Buod ng Kabanata 31 hanggang 45. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niya magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Natanto naman ni Padre Manuel na ang pagbungad na pananalita ni Padre Damaso ay higit na mahusay kaysa sa kanyang binigkas na sermon kahapon. Sinabi ni Padre Damaso na kanyang binitiwan ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang na tulad ng isang binging umuusbong at lumalaki sa lupain ng banal na si Francisco. Ang mga bahaging ito ng sermon ay ibinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila kaya hindi maintindihan ng mga Indio. Lumilihis na si Padre Damaso sa sermon niya sapagkat puro na ito panunumpa, sumpa at pagtutumayaw. Pati si Ibarra ay nabalisa, lalo na ng banggitin ng prele ang tungkol sa mga kasalanan hindi namumumpisal na namatay sa bilangguan na walang sakramento sa simbahan. Alam ni Ibarra na siya ang pinaparinggan ng prele, pero nagsawalang kiuna namon siya. Habang isinasagawa ang misa, isang lalaki ang lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa paaralan. Nakilala ni Ibarra si Elias na kaagad namang umalis. Nang sumunod na araw ay ipinakita ng taong dilaw kay Noel Juan ang paggamit ng panghugos bago ganapin ang pagpapasinaya sa paaralan ni Ibarra. Ipinapalaki ng taong dilaw na ang ganitong paraan ay natutunan niya mismo sa lumo ni Ibarra na si Don Saturnino. Hinamaan rin ni Noel Juan at pinuri ng mga tao sa paligid. Sinimulan ni Padre Salvi ang seremonya at nagsibaba ang lahat ng importanteng tao upang sumaksi. Isa sa mga taong naroon sa okasyon ay si Elias na hindi nawawala ang tingin sa taong dilaw. Eksaktong pagbaba ni Ibarra ay humulagpos ang lubig mula sa kalo at kasabay nito ay ang pag-agiba ng balangkas. Napuno ng alikabok ang paligid at nang mawala ito, ang taong dilaw ang namatay, hindi si Ibarra. Nang sumunod na araw, naging panauwi ni Ibarra si Elias. Pinaiwan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat nagkalat ang kanyang mga kaaway. Sinabi ni Elias ang pagkatuklas niya sa balak ng taong dilaw na patayin si Ibarra sa araw ng pagpapasinaya sa kanyang bahay paralan. Hindi ka kainin ng isda ang isang ito tulad ng kanyang ama. Ito raw ang binitawang salita ng taong kausap ng taong dilaw ayon pa kay Elias. Nahinayan naman si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw sapagkat marami pa sana siyang maaaring matuklasan mula rito. Ito hindi naman silang kainin ni Elias dahil tiyak niyang makaliligtas din ito sa hukuman dahil sa kabulagan ng hustisya sa bayan. Nagkaroon ng interes si Ibarra sa pagkatao ni Elias. Napako ang kanilang usapan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Nagalitan akong maniwala ang lubos sa Diyos sapagkat nawala na ako ng tiwala sa Diyos. Wika ni Elias. Kalaunan, pinagpaalam na si Elias at nangako ng katapatan kay Ibarra. Magkakaharap na nananangalian ang mga kilala at mayayamang tao sa bayan ng San Diego. Nasa magkabilang dulo ng hapag si Ibarra at ang alcalde mayor. Katabi naman ni Ibarra sa gawing kanan si Maria Clara. Nagtakang karamihan sapagkat hindi pa dumarating si Padre Damaso. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso. Lahat ay lumaki sa kanya, maliban kay Ibarra. Sinimulan ng ihanda ang serbesa at sinimulan na rin ng baile ang pagtsyada kay Ibarra. Lalo uminit ang usapan, subalit hindi pa rin kumikibo si Ibarra at nagtitimpi lang. Ngunit, nang ungkatin ni Padre Damaso ang nangyari sa ama ni Ibarra, ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Dinaluhong ni Ibarra ang baile at hanggang sasaksakin nang pigilan ito ng katipang si Maria Clara. Gulo ang isip ni Ibarra at piniling umalis na lamang. Mabilis na kumala sa buong bahay ng San Diego ang nangyari sa pananghalian. Karamihan ay pinanigan si Padre Damaso dahil kung nagtimpi lamang daw si Ibarra ay hindi ganoon ang mangyayari. Walang pasabit dumating sa bahay ni Kapitan Tiago ang Kapitan General kaya naging abala ang lahat sa paghahanda. Si Maria Clara ay panay ang pagtangis dahil pinagawalan siya ng kanyang ama na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang exkomunyon sa binata. Patuloy na inaalon naman ni Tia Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa Papa ang magbibigay ng malaking limos upang pawalang bisa ang binata sa binata. Isa pa, may kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa at siyang nilalaan na maging panibagong patipan Maria. Lalo na si Dr. Dalaga at pati si Tia Isabel ay naggalit at sinabihan ng kapitan na ang pagpapalit ng patipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng damit. Pinuri ang general si Maria Clara dahil umakit na ito kay Ibarra at Damaso. Nakausap din ang general si Ibarra kahit pa sinabihan ni Padre Salvi na si Ibarra ay ex-comulgado. Ngunit hindi ito pinasa ng general. Lumitaw na nakatagpo ni Ibarra ang pamilya ng Kapitan General noong siya nagpunta sa Madrid. Ipinamalas ng general ang paghanga sa katalimuhan ni Ibarra. Ang mga pagtutok at sunod-sunod na pagtunog ng mga kampana ay hudyat ng pagsisimula ng posisyon. Ang lahat ay natikilan sa magandang pag-awit ni Maria Clara ng Ave Maria Nicolino sa salyong ng kanyang sariling piano. Kung nakatigil si Padre Salvi sa ganda ng tinig ni Maria Clara, nakadama naman ang panungkutan si Ibarra. Nadarama niya ang mensahe ng tinig na kasipahayuan ng kasintahan. Saglit na naputol ng pagmumuni-muni ni Ibarra nang paaralahanan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala ni Basilio at Crispin. Sa pagdaan ng posisyon, tanging ang tinitirahan ng Alvarez at ito na konsolasyon ang nakasara ang bintana. Mahigpit na pinag-utos Alvarez sa kanyang esposa na huwag itong lalabas. Ikinahihiya niya ang amoy at baduy na pananamit ng asawa. Narinig ni Doña Konsolasyon ang amoy ni Sisa. Inutusan ng Doña ang guardia sibil na papanikin ito. Inutusan niya si Sisa na kumanta. Ngunit hindi agad ito sumunod. Dahilan kung kaya ang lahat ng galit niya sa asawa ay ibinuhos niya sa kaawa-awang si Sisa. Sa inis ng Doña ay inutusan niya ang guardia sibil na pakantahin si Sisa. Muli niya inutusan si Sisa na sumayaw ngunit hindi ito sumunod. Nagalit muli ang Doña at pinaglalaki ko si Sisa. Nagalit ang Alvarez na makita ang mangyayari nito. Inutusan ang Alvarez sa isang kawat na damitan, pakainin at bumuli ang mga sugat nito dahil bukas ay ihahatid si Sisa kay Ibarra. Alas 10 ng gabi nang simula ang dula. Pinamuno ni Don Filipo ang dula dahil abala sa pagsusugal ng alkalde ng mga gabi niyon. Nasa ikalawang bahagi na ng dula nang dumating si Crisostomo Ibarra at agad tumapi kay Maria Clara. Nang makita ni Padre Salvi na masaya nag-uusap ang pagkasintahan, agad itong tumungo at ang pagkumprontasyon ni Don Filipo. Ngunit sa si Ibarra may pinakamalaking kabulol kung kaya hindi ito maaaring palisin. Dahil hindi napalis si Ibarra, si Padre Salvi na lang umalis kasama ng magpari. Ilang sandali pa umalis din si Ibarra sa dula dahil sa kahihiyan ito. Habang nanonood ang lahat, ay may dalawang sundalo ang dumating at inutos na itigil ang pagdatanghal sa dahilan ng hindi daw makatulog sa ingay ang Alvarez at ang senyora. Nagkakaroon naman lahat ng hindi magbigay ni Don Filipo ang utos ng dalawang sundalo. Balik na galit ang mga ito dahil sa pagpapahinto ng tahanan. Muling bumalik si Ibarra at agad na hinarap si Maria Clara. Humingi ng tulong si Don Filipo kay Ibarra na patigilin ang kabuluhan ng lahat, ngunit hindi ito kaya ng binata dahil sa sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at naroon si Elias sa lugar ng mangyari ang gulo. Humingi ng tulong ang binata kay Elias. Nang paging iyon ay hindi makatulog si Ibarra kaya inaliw ito ang sarili sa kanyang laboratorio.
Maya-maya dumating si Elias upang ibalita na nagkasakit si Maria Clara. Tinanong ni Ibarra si Elias kung paano nito napatigil ang kaguluhang nangyari sa plaza. Aniya, kilala niya ang kapatid na nanguna sa kaguluhan dahil minsan na nitong nililigtas ang magkapatid sa pagpaparusa. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Elias. Nagbihis na rin si Ibarra at nagtungo sa bahay ng dalaga. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki na may pilat sa kaliwang mukha. Siya si Lucas, kapatid ng taong dilaw. Nagtanong si Lucas kung magkano ang danyo sa ibibigay para sa pamilya ng taong dilaw. Pinag-uusapan ni Ibarra si Lucas na kakausapin na lang ito sa ibang araw dahil may dadalawin pa ito. Puno-puno ng pag-aalala ang bahay ng Kapitan Tiago dahil sa may sakit na si Maria Clara. Ilang sandali pa ay dumating si Don Devorio de Espadanya kasama ang asawa nitong si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at si Linares na inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang na, ngunit ipinamamalitan niyang siya'y 32 taong gulang lamang. Pinangarap niya ang makapag-asawa ng taga-ibang bansa, ngunit wala sa mga ito ang nagkakagusto sa kanya. Hindi na dalawang isip na magpakasal itong Devotion na bagamat patpalit at Pinay ay makikitaan naman ang pagiging isang tunay na Espanyol. Si Don Devotion naman ay dati namamasukan bilang katulang sa ospital ng Espanya. Sa pilitan itong namasukan sa Batong Salvador na nag-iikot sa Asya. Dahil sa ito ay napilay sa pagtulong sa navigasyon at naging masasakitin, ay pinababala ito ng barko ng dumaan sa Pilipinas. Nang wala na tumutulong ng kababayan ay pinayaw nitong magpanggap bilang isang doktor. Sila ay mag-asawang doktor na wala namang diploma. Habang nakain merienda ang tatlo sa bahay ng Kapitan Tiago, ay dumating si Padre Salvi. Ipinakilala ng mag-asawa sa Paris Linares. Matapos sa pag-usap ay pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Malakas ang tiwala ni Don Tiburcio na mapapagaling niya ang dalaga. Kinawali ng Donya ang pagkakataon na mapakilala kay Linares si Maria Clara. Nabighaan naman si Linares sa taglay na kagandahan ng dalaga. Ilang minuto pa ay dumating si Padre Damaso na mamula-mula at malungkot. Habang papasok si Padre Damaso sa silid ni Maria, ay luhang sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Nagtaka si Maria sa nakita anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa paligid ay halos hindi rin makapaniwala na ang pari may magaspang na ugali at matipunong anyo ay maroon palang malambot at damdamin. Tumindig si Padre Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe at umiyak na parang batang ibinulalas ang lahat ng sama ng loob. Dahil dito, nasabi ng lahat na talagang mahal na mahal ng pari ang inaanak na si Maria. Nang kumalman ang damdamin ng pari, ipinakilala ni Doña Victorina si Linares. Sinabi ni Linares na siya ay inaanak ng bayaw ni Damaso na si Canicos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pari na binasa naman niya. Lumitaw na si Linares ay nangangailangan ng trabaho at mapapamasawa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ang binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa pag-asawa, sinabi ni Damaso na kakausapin nila si Tiago. Naiwan si Padre Salvi na malungkot at nagmumuni-muni. Nagitla na lamang siya ng patiin ni Lucas na hiningi umano ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdrama ng gusto si Lucas. Pilit na nagpapatungo siya ng luha na isinalaysay niya ang pakikipagkita niya kay Ibarra at binigyan lamang ng 500 piso para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagkahalit ang Paris madramahan ni Lucas kaya pinagtabuyan niya ito at pasalamat siya hindi siya pinabalampok ni Ibarra. Umalis na bumubulong-bulong si Lucas. Para kay Padre Salvi, ang hindi pagkikita ni Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis na pagaling nito. Ngunit para naman kay Doña Victorina, ang pagpapagaling ng kanyang asawa ang dahilan nito. Nalaman ni Maria Clara sa kaibigang si Sinang na hindi pa makasulat si Ibarra dahil ang balaba ito sa pagpapawalang bisa sa pagiging ex-komunikado. Nagsimula na ang pangungkisa ni Maria Clara kay Padre Salvi. Napansin niya Isabel na hindi ito pinakikinggan ng kupisal ng dalaga. Sa halip ay nakatitig lang ito. Narinig ni Elias ang lugar ni Kapitan Pablo na itinutuloy niyang bilang ama. Pareho nang walang kasama sa buhay ng dalawa kung kaya tinunungkahin ni Elias kay Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa masalimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa gustuhan ng Kapitan na may paghiganti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan ay tumanggi ito. Si Kapitan Pablo ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Pinagsamantalahan ng kanyang anak na babae na isang alagad ng simbahan at napagpintangan naman ng kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapatid na babae. Bagamat hindi dapat tunayang may sala, ay huli pa ng anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga otoridad. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi nito kinaya ang pagpapahiran ng mga gwardiya sibil nang pinaginala ang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang selula. Plano ng Kapitan Pablo na lumusob sa bayan sa tamang oras dahil wala pa rin mas mahalaga sa kanya kundi ang paghihiganti. Naunawaan ni Elias sa salubin ng kapitan dahil minsan na rin niyang inisip na maghiganti ngunit sa takot na baka may madami pang iba ay kinalimutan na lang ang hangarin na ito. Isalaysay ni Elias ang kaibigan si Ibarra. Maaari kang makatulong upang ipaabot sa general ang hinaing ng buong bayan. Ipinangako ni Elias si Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon ng binata, ay makakamit nila ang katarungang hinahanap. Ngunit kung hindi naman, ay nangako si Elias na aanim ito sa kapitan. Ang natutunan ko pong aral ay ang maling paggamit ng relihiyon noon ay may dudulot sa mga abuso at pananakit sa